Sister John, na na-convert po kayo 2008, naalala niyo po ba ano po yung mga salita ng Diyos na tumatak sa inyo about Fourth Watch faith? Yung first time na nag-attend po ako sa Pentecostal Missionary Church of Christ sa Dako ng Manila, ay yung narinig kong mensahe mula sa ating minamahal na Bishop Ozzy about the second coming of our Lord Jesus Christ. During the worship ay na-revive yung aking faith. That same day ay nagpabaptize ako. Ano po yung mga naging changes sa inyo po? Nagte-testify na pala ako right after my baptism. Kasi yung time na yon, pumunta ako sa store, kaagad nag-testify ako sa mga sales girl ko. Na sabi ko, napakaganda yung na-attend kong worship. Na-revive yung faith ko nga at saka spirit. Then after that, in-invite ko sila mag-attend. Doon ko na-feel the presence of the power of the Holy Spirit. Kasi unang-una, basically, mahiyain din akong tao. Hindi ako basta nagsasalita. So, doon ako namangha na nakakapag-testify ako at kakaiba yung joy na naramdaman ko. Yung kaligtasan na aking tinanggap ay iniisip ko na ako accountable na maibahagi din yung kaligtasan sa mga taong hindi pa nanampalataya. Kaya yan yung kagalakan ko palagi na makaakay na maraming kaluluwa para sa ating Panginoon. When it comes to exemplary faith, ano po sa tingin ninyo ang nagpapatibay sa inyong pananampalataya as Fourth Watcher? Ang nagpapatibay sa aking pananampalataya, unang-una ay nailagay ako sa tamang iglesia. Sa mga turo at aral na narinig natin sa ating mga spiritual leaders, so yun yung nagpapatibay ng ating pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. Dito sa Fourth Watch ay marami akong natutunan na-reach ko yung spiritual maturity. Like for example, sa prayer, dito tayo tinuturuan na mag-pray sa devotion, mag-pray para sa iba. Ang Diyos ang naglalaan ng mga katugunan sa ating mga panalangin. Na alam natin na yung lahat ng ating mga paglilingkod sa Panginoon ay nililingap ng Diyos. Kaya hindi tayo matakot sa mga pagsubok. Ano po ang naging tulong nito sa inyo pong araw-araw na pamumuhay? Ang Diyos ang gagabay sa atin buong araw. So hihingin mo lahat ng tulong awat habag ng Diyos, ang patnubay niya sa lahat ng gagawin. Ang may share ko po, ang pinaka very challenging tsaka significant sa akin nung nagkasakit ako. Year 2016 ay nagkaroon ako ng emergency operation of a ruptured ovarian cyst. So yung time na yun, nag-50-50 yung buhay ko. Kasi nung scheduled na for operation, so magkakaroon ng clearance, di ba? So nung na-x-ray, na hindi ko alam, may pneumonia pala ako. Severe pneumonia yun. Kasi pag tinignan mo sa x-ray, yung baga ko, almost white na lahat. Tapos, nag-rupture na yung ovarian cyst. So, infected na rin yung matris ko. So, sabi ng doktor na kailang operahan. Nagpapasalamat ako sapagkat yung time na yun na nung na-confine ako, na-admit ako, tinawagan ko si Presbyter Mona na nasa hospital ako, scheduled for operation. So, nagpa-pray ako kay Presbyter Mona. Then, tinawagan po nila si Evangelist Presbyter Let to pray for me through the phone. So, ang operation ay nagiging smooth ang lahat dahil sa prayer. Hindi lang ang ating mga leaders na nagpe-pray, kundi buong church, lahat nagpe-pray para sa iyo. Natayo po itong PMCC Fourth Watch Grace. So, paano po ito nag-start? Isang kagalakan at isang blessed opportunity na naitayo namin yung PMCC Grace Local. Kasi dun marami kaming naakay na mga unbelievers na naglilingkod sa Panginoon. Kung dati, lang sila worshiper. Nag-start kasi kami nagkaroon ako ng kawan. Then nagkaroon kami ng extension worship with the senior adult department. So habang dumadami yung mga kaluluwa na akay namin, hirapan kami kasi nagre-rent pa kami ng place, nag-acquire ng property si Brother Teo sa Dako ng Balingasa. Yung mga naakay mo, nakita mo, nagle-level up sila sa spiritual pagsiserve sa Panginoon. Kaya masaya para sa amin. Then at the same time, nagpapasalamat din ako sa Panginoon na sa Fourth Watch, dito ako natutong magkaloob. Kaya tuwing may mga gugulin sa ministry ng church, ay nandun yung damdamin namin na makatulong kami. Parang more of God, less of me. Pero for sure, hindi kayo tinitipid ng Panginoon. Hindi po. Kasi po, nararanasan ninyo. Kung sabi niyo po,
more of Him, less of you. Pero kahit pinaprioritize din ng Panginoon yung mga puso na nagtatapat para sa Kanya. Sapagkat nakikita din natin ang ating leader mula sa ating mahal na sugong apostol Arsenio Tanfereol at sa ating present apostle Jonathan Esfereol. Nakikita natin yung pagpapalaganap ng ebanghelyo, maraming gugulin sa church, ang pagtayo ng maraming iglesia sa ating church ay dumadami. Ma-inspire ka rin talaga na making kabahagi ka sa pag-unlad at sa paglago ng ang misyon ng Panginoon sa ating church. Kayo po ngayon ang president ng International Church Adult Department. Nung nagkaroon po kayo ng opportunity na maging officer para sa adult, ano po ang unang naging reaction nyo, Sister Zona? Nung hindi talaga ako sanay na maghawak ng isang international na department kasi first time. Tapos marami akong mga kahinaan, lalo na po sa pagdating sa social media, sa mga technicalities. Sabi ko, hindi ako marunong kasi sa age ko, 63 na ako. Kaya hindi ako techie, sabi ko gano'n. Marami akong hindi ko alam. Pero biyaya ng Diyos, ang Diyos ay naglaan talaga ng magandang set of advisors and officers sa ICAD. Maramdam mo talaga yung unity of spirit ng bawat isa na nagsishare ng kanilang talent. So, biyaya ng Diyos, nakita ko ang support ng bawat pastor, bawat district coordinator, mga bawat district representative na sobrang supportive sa program ng church. Praise God. Paano nyo po na-manage, i-handle ang mga schedule po ninyo? Of course, businesswoman kayo, pero at the same time, wife, mother, tapos sa elder po kayo, and then president po kayo ng adult department. It is a matter of prioritizing. Kaya yung Saturday, ginawa kong close ang store para magawa ko yung mga bawat ministry na binigay sa akin. At nagpapasalamat din ako sa family ko, si Brother Teo at saka nag-iisang anak na si Brother Tim. Very supportive naman sila sa mga gawain ng Diyos, sa ministry ko. Sa aming pagtatapat sa Panginoon ay naranasan namin ang overflowing blessings ni Lord. Unang-una, material blessings ay hindi pinagkukulang. Kung in fact sa akin nga, sa store, Monday to Friday lang ako nag-ooperate. Pero ang biyaya ng Diyos, yung amazingly, makikita mo, yung blessings, binabalik ni Lord. Anytime na pag nag-open ng store, mamamangha ka na rin na may binibigay ang Diyos sa mga customer, mga bibili. At sa spiritual blessings ay patuloy na binibigyan kami ng lakas sa pananampalataya, lalo na kung may mga pagsubok man dumadating sa aming buhay, ay naranasan po namin ang presensya ng Diyos at patnubay ng Diyos sa atin. Ano po ang patuloy na nag-uudyok sa inyo to do your best sa lahat? Una-una ay meron tayong pinaghahawakan na mapalad na pag-asa. Dahil alam natin darating ang ating Panginoong Jesus na pagdating niya, masumpungan tayo matibay sa pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. Yung season of expansion natin that we have to win more, pray more, and build more for our spiritual revival.